Ikaw, nagsisisi ka na ba? Halika, 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 halika. Pakakasalan mo pa rin ba si Shuyu? Pakakasalan siya. Wag na. Pangkaraniwan lang ang hitsura niya. Pati ang katawan niya, karaniwan lang. At palagi pang nagdudunong-dunungan. Ako, nilalaro ko lang siya. Inuman, 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 inuman. Wu, inuman? Ang daang ito ng pag-ibig, malayo at mahirap. Sa huli lahat ay nakasalalay sa konsensiya. Mr. Gu, Gusto mo bang sumama sa akin sa isang lugar? sige, Alam mo ba kung saan kita dadalhin? matatanda na tayong dalawa. Siyempre alam ko. Kahit na 3 beses pa lang tayong nagkita, Ang ate ko ay sinisikap na makuha ang dekalidad na mayaman at walang asawa na ito. nakipagrelasyon si Kao Junze sa stepsister ko. Sinipingan ko ang lalaking hindi makuha ng sarili niyang ate. Walang natalo, napaka-perpekto. Ang lalaking ito ba ay laging nakasunod? Hindi dumalo. Sa birthday party kagabi, tapos ngayon lang, ako hahanapin, tanghali na. Ayos lang mawala ang walang kuentang tao, pero hindi pwedeng. Mawala ang pera at trabaho. Ito ang business card ni Gu Zixing. Ano ba ang ibig sabihin nito? Gusto niya na magkaroon kami ng pangmatagalang ganitong uri ng relasyon, ano? Hindi. Saan ka magaling kagabi? Hindi mo sinasagot ang tawag? Hindi ka rin nagre-reply sa WeChat? Kumpleto na lahat ng tao? Ikaw lang ang kulang. Kahit wala ako, hindi naman nabawasan ang kaligayahan. Niyo kahit 1 minuto. Hindi naman kami nabawasan ng kaligayahan, pero si Kao Yue, nalulungkot siya. Nalulungkot man siya o nagdaramdam? Anong kinalaman yan sa akin? Hindi nga siya pumunta sa birthday party ng kapatid niya para lang hanapin ka. Pero ikaw, ang galing mo. Hindi ka nagpakita. Kaya pala birthday ng nobyo niya kahapon. Lalo itong naging interesante. Papa, yung damit na nakita natin noong nakaraan, ibili mo ako. Ibili mo na. Walang problema. Walang problema. Shuyu, nag-overtime ka pa rin ng ganyan kagabi. Mabuti na rin. Bihira tayong magsama-sama. Hindi na ako kailangang mag-aksaya ng oras pa. Huy, bakit ka pa nakatunganga diyan? Hindi ka pa ba tutulong dito? Shushu. Hindi na. Kayo, bumabata ni Kao. Bilisan nyo at magpakasal na kayo ngayong taon. Pa? Hindi kami magpapakasal at ni Kao Junze. Anong sabi mo? Tito, sa bagay na tulad ng kasal, dapat talaga ako ang mag-propose dahil ikaw ang nagbanggit. Nahihiya lang si Shuyu. Hindi ako nahihiya. Nandidiri ako sa'yo dahil marumi ka.
Shuyu, ano ang ibig mong sabihin sa sinabi mo? Sigurado ka ba sa mga pinagsasabi mo? Baliw ka na. Paano ko? Ba naman naging anak ang katulad mo? Siyempre, hindi mo ako kayang turuan na. Maging isang anak na katulad ko, bago ako mag-3 anyos, ang nanay ko ay naging magulang ng walang asawa. Pagkatapos ng 13 anyos, naghiwalay kayo at nag-boarding school na ako. Ilang araw mo ba akong tinuruan? Ikaw? Tay, alam ko. Matagal mo nang gusto si Kao Junze, pero huwag kang mag-alala. Kahit na maghiwalay kami, pwede pa rin siyang maging manugang mo. Kasi may isa pa, kayong anak na babae, hindi ba? Anong tatay mo at may isa pang anak na babae? Sabi mo, Mai, problema ka kina Xiao Kao, pero bakit mo idinadawit si Yuxin, ha? Alam ko, kami ng anak ko ay hindi mo gusto, pero kahit paano, ay ate kanya. Ang ganitong karuming paninira, ibabato mo pa kay Yuxin, hindi ka ba natatakot na makarma, ha? Ang mga mistress ay hindi natatakot makarma. Bakit ako matatakot? Ikaw na impacta. Nag-trespassing ka pa. Hon, ito sigurado, may hindi pagkakaintindihan. Shuyu. Tita, tito, pakinggan niyo ako. Hindi po ganyan ang nangyari tulad ng nakita ninyo. Kayo. Tito, Dad, tito, Boss, yung huling project sa real estate nakuha na po namin. Kailangan na lang po ninyong pirmahan. CEO Gu, hindi ko inaasahang makikita ko kayo rito. Tunay na kapalaran ito. Gu Zixing, Shu, ito si Jigu. Nakita mo na siya dati sa kumpanya. hindi lang nakita sa kumpanya. Oh, medyo mayroon lang siyang face blindness. Kundi kung hindi, paano niya hindi makikilala? Ang isang guwapong tulad ninyo? Siguro sa mata ni Miss Shu, hindi pa ako sapat na gwapo. G, Gu, kumusta po kayo? Miss Shu, ang pagyuko mo sa akin ang ganito kaaga? Gusto mo ba akong ipadiretso sa kabaong? Hindi po. G, Gu, ako. Buti na lang at hindi kayo muko ng 3 beses. Kung hindi ako humiga, ako pa ang lalabas na walang puso. Oh, G. Gu, itong si Shu, sobrang magalang lang talaga. Pero minsan, hindi niya alam kung paano pigilan. Kaya minsan, napapasobra siya. Huwag niyo na lang sanang isipin. Ang saya ko na makita kang muli. Miss Shu, Pasensya na. Mag-usap muna kayo. Magpapahinga lang ako sa banyo. Hindi siya umaalis. umalis na sila. Ang alak na binigay ni Shu Jing yun ay maganda. Gusto mo bang uminom kasama ko? May mga bagay. Minsan lang pagkakamali. 2 beses ay pagkalugmok. Pasensya na. Hindi ako umiinom? O hindi na ako sasama? Hoy! Bakit hindi ka pa umuuwi? Nasanay ka na bang manatili sa hotel para sa business trip? Oo. May diwata sa hotel? Isang diwata na sadyang umaakit sa kaluluwa ko. Nagmamalinis ka na. Hindi ba kita napasaya noong gabing iyon? Gising ka na ba? Mag-ayos ka na, babalik tayo sa Haicheng ngayon. Sige. Pagbalik, amo, mag-ingat ka. Si Gu Zixing, bagamat isa siyang illegitimate child na kinilala ng Pamilya Gu, ang Binjiang Group, pa rin ang nasa likod niya, hindi natin siya kayang kalabanin. Ang pinakamalaking nangungunang negosyo sa lalawigan ng Jiangnan?
Isang bilyonaryong bachelor. Hindi nakapagtataka na sobrang nagmamadaling lumapit si Kao Yue para magpa-impress. Shushu, pinlock mo ba ako? Bitawan mo ako. Shushu, hindi mo ba talaga ako mapapatawan? Ikaw ang mahal ko. Naglaro lang ako sa babaeng iyon. Kao Junze, tao ka pa ba? Patawarin mo ako, Shushu. Medyo nakainom ako noong araw na iyon. Naghanap lang ng bago. Panandali ang bugso lang. Sino ang mag-aakala na kakapit siya sa akin? Pero huwag kang mag-alala, Shushu. Ikaw ang mahal ko. Ang nanay niya ang Kerida na sumira sa pamilya namin at ngayon, nakikipag-ugnayan. Kasa kanya, may sasabihin ako sa iyo. Ang walang kwentang lalaki ay para sa murang babae. Layuan mo ako. Hoy! Balita ko nagkaroon ng relasyon ang nobyo mo at ang stepsister mo. Oo. Naghiwalay na kami. Talagang ang anak ng Kerida ay mangungulit. Pero kung hindi umalis ang luma, hindi darating ang bago. Shuyu, saktong nag-organisa ng party. Si Jiang Yuhuwai sa Jinsheng. Pumunta ka para maglibang. Wag na lang siguro. Gusto kong mapag-isa. Bakit hindi? Puro mayayaman at karapat-dapat na binata. Mas malakas pa sila ng 100 beses kaysa sa gagong yun. Ako. Ay naku, kahit hindi ka maghanap ng karelasyon, maaari ka pa rin makahanap ng ilang kliyente. 5% komisyon. Huwag kang maging matigas sa pera. Sige na. Ituring na lang natin itong trabaho para manhidin ang sarili. Ang pinagsisisihan ko ngayon ay ang lumipat sa napakalayong lugar. Mula pa noong bata ka, ako, bilang nanay mo, ay hindi man lang nakatulong sa iyo. Ma, hindi kita sinisisi kailanman? Mamuhay ka ng maayos kasama si Tio? Huwag mo na akong alalahanin. Ikaw talagang bata ka. Ikaw na ang nasasaktan, iba pa ang iniisip mo. Bakit hindi ka muna magbakasyon at pumunta rito para manatili ng ilang araw? Magpahinga ka muna. Medyo abala ako nitong mga nakaraang araw. Sa Oktubre na lang. Shushu, anong nangyayari sa iyo? Bakit hindi ka sumasagot? Ma, tumawag ang isang kliyente. Ibababa ko muna. Sige, maging abala ka. Mr. Gu. Huwag kang matakot kung gusto ko man na may gawin sa iyo. Hindi ko pipiliin na gawin iyon sa harap ng kamera. Hindi naman ako siraulo. Wala akong ganoong kadami at kakaibang gawi. Shuyu, wala ka bang gustong sabihin sa akin? Hindi ko po naiintindihan ang ibig mong sabihin. Hindi naiintindihan. Huwag kang magkunwari. Interesado ako sa iyo. Gusto kitang makasama. Naiintindihan mo ba? Ako. Ayoko ng sapilitan. At hindi rin ako masyadong marunong magbasa ng isip ng babae. Sabihin mo na, paano kita liligawan para kusa kang pumayag? Hindi. Ako, Sasabihin mo na may boyfriend ka. Ginoong Gu. Masama lang ang loob ko noong araw na iyon, kaya nagpadalos-dalos ako at nabastos kita. Pero hindi ka naman nalugi Hayaan na lang nating lumipas ang nakaraan. Nakaraan? Ha, ang dali mong magsalita. Nagsiping na tayo? Paanong magiging parang walang nangyari? Isa pa, gaano ka kabaliw noong gabing iyon? Nakalimutan mo na ba talaga? Gu Zixing. Talagang lahat ng lalaki ay pare-pareho? Sa labas ay nagmamalaki, pero sa loob ay bastos. Hindi ka ba nanigarilyo lang? Bakit hindi ka pa bumabalik? May problema ba? Wala naman. Gu Zixing, ikaw. Ito ba ang dahilan kung bakit kayo naghiwalay ng kapatid ko? Ha? Ang tindi mo talagang babae ka. Gu Zixing, hindi mo ba ako bibigyan ng paliwanag at ang pamilya Kao? Paliwanag? Karapat-dapat ka ba? Anong klaseng pamilya naman ang pamilya Kao?
3 taon kayong magkasintahan ng kapatid ko. Hindi mo alam kung paano kanya trinato. Habang pinag-uusapan ninyo ang kasal ng kapatid ko, naglalandi ka naman sa ibang lalaki. Talagang napakababa mo. Sa totoo lang, anak ka nga ng ama mo. Pinasok ng tatay mo ang kabit, ikaw naman, mas grabe pa, habang may karelasyon ka, pumila ka pa para maging kabit. Kabit kanino ako? Kabit kanino ka, alam na alam mo sa sarili mo. Ako, ang kabit ninyo ni Gu Zixing? Mawalang galang na po. Kayo ba ang kasintahan o asawa niya? Anong karapatan mo rito na magkunwari na ng huhuli ng nagtataksil? Ako ay walang asawa. Wala akong karapatang manghuli ng nagtataksil? Kaya mo bang magsalita ng walang kasinungalingan na nakipaghiwalay ka sa kapatid ko, hindi dahil sa umakyat ka sa mas mataas na posisyon dahil sa kanya? Siguradong hindi sinabi sa iyo ni Cao Junze na nakipaghiwalay ako sa kanya dahil nakipagrelasyon siya kay Guan Yuxin. Sila ay nagkasama at sa mismong araw pa ng kaarawan ko, naaktuhan ko sila. Ano ang sinabi mo? Ang sabi ko, nakipaghiwalay ako sa kapatid mo dahil nagtaksil siya. Imposible. Shuyu, ikaw ay gumagawa ng kwento. Ang kapatid ko ay laging matino ang pagkatao. May video pa ako ng kanyang pangangaliwa rito. Oh, kung gusto mo, hiram tayo ng lugar at i-play natin ang video. Baka nakalimutan mo, si Guan Yuxin na iyon ay ang kapatid ko sa labas. Ang nanay niya ay ang tinatawag mong kabit na pinakasalan ng tatay ko. Ang kapatid mong may matuwid na pag-uugali, nakipagrelasyon sa anak ng kabit. At ikaw, habol ng habol sa lalaki ng walang kapalit. At kapag hindi mo makuha, para kang asong ulol kung saan-saan kumakagat. Grabe talaga kayong magkapatid. Hahatid na kita. Iyon? Paumanhin ngayon na naistorbo ko ang pulong mo dahil sa personal kong problema? Personal mong problema? Nalaman mong nagtaksil ang nobyo mo? Tapos bigla tayong nag-check-in sa hotel. Ano ako sa tingin mo? Ang gamit mo para maglabas ng galit? Dahil ba madali akong kausapin tungkol sa pagtatalik? Alam mo bang hinahabol ako ni Cao Yue? Paumanhin. Tapos na sa paumanhin lang. Hindi ka naging kabit, pero ako aktual na naagaw mula sa nobyo mo. Ngunit hindi ka rin naman ang nag-atubili, hindi ba? Alam mong may kasintahan ako, ngunit hindi mo man lang itinago. Ang iyong intensyon at pagnanasa sa akin? Huwag mo na akong paglaruan. Ikaw ang naunang nag-imbita noong gabing iyon? Ikaw. Mali na ginamit kita para ipamalas ang galit ko at makaganti kay Cao Junze. Pero sa huli, ano man ang mangyari, wala ka namang nawala. Maghiwalay na tayo. Maghihiwalay? Hindi mo man lang tinanong kung pumapayag ako. Uy, narinig mo na ba? Iyon si Shuyu. Nahuli siya. Ng ate ng asawa niya na, may kalaguyo bago ikasal. Ano pa ba yan? Ang narinig ko, ang kalaguyo niya, raw, ay ang nobyo ng ate ng asawa niya. Talaga? Totoo ba yan? Wow, ang init ng balitang yan. Pumunta ka sa opisina ko. Shuyu, kumakalat ang masasamang chismis tungkol sa iyo dito sa kumpanya. At nagpasya ang lupon ng mga direktor na bigyan ka ng bakasyon. Kaya umuwi ka muna at magpahinga ng ilang panahon. Bakit naman? Ako. Si Xu Jingli talaga napakahusay magpakita ng paboritismo. Naalala ko, malinaw na sinabi ng lupon ng mga direktor na dahil sa masamang pag-uugali ni Shuyu, dapat siyang sipain palabas. Si Shuyu ay matagal na sa kumpanya at palaging mahusay. Boss Cao, sa tingin ko, baka may maling pagkakaintindihan lang dito. Sinasabi mo bang kinu-question mo ako bilang kliyente, Manager Shu? Gusto mo bang isama kitang tanggalin? Lumayas ka. Narinig ko sa ate ko na kayo na ni Gu Zixing. Wala kang pakialam. Anong nangyayari? Boss Gu, may problema si Shuyu. Si Gu Zixing ay ang gusto ng ate ko na mapangasawa. Kung nakikipagrelasyon ka sa kanya, nakakahiya lang iyan sa publiko. Bakit?
Noong nakikipagtalik ka sa kapatid kong babae, na iba ang ina, hindi mo ba naisip na mapapahiya ka sa ibang tao? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang gusto kong sabihin ay, ang isang marangal na tao mula sa isang mayaman at makapangyarihang pamilya, tulad ni Gu Zixing, pinaglalaruan ka lang niya at kapag nagsawa na siya, wala ka na. Sa paningin mo, nararapat lang ba akong maging laruan ng isang lalaki? Ako. Kayo pong dalawa, Boss Cow. Kung gusto ninyong abusuhin ang inyong kapangyarihan at tanggalin ako, magpakita kayo ng matibay na ebidensya. Kung hindi, ang pagtanggal sa empleyado ng walang dahilan ay hindi ko tatanggapin. Ano ang ibig sabihin nito? Gusto ninyo akong ikulong ng ilegal? Shuyu, wala akong pakialam sa nakaraan ninyo ni Gu Zixing. Kung mahal mo talaga ako, mapapatawad mo ang lahat ng nagawa ko, hindi ba? Ang sexual na gawain na labag sa kalooban ng babae ay krimen. Bitawan mo ako. Ano ito? Nakipagtalik ka na ba kay Gu Zixing? Hindi mo siguro siya totoong minamahal, ano? Oo. Minamahal ko si Gu Zixing. Pagkatapos kong makipagtalik sa kanya, natuklasan ko na libo-libong beses siyang mas mahusay kaysa sa iyo. Lintik ka. Ikaw na babaeng walang hiya. Zixing. Kaoyue, malinaw na sinabi ko kagabi, akin si Shuyu. Kapag ginalaw mo pa siya, hindi kita palalampasin. Gu Zixing, matagal na tayong magkakilala, nag-alay ako ng lahat para sa iyo. Tapos dahil lang sa kanya, itatakwil mo ako. At lalabanan mo ang pamilya Cow? Wala akong interes sa iyo. Lahat ng ito ay gawa-gawa mo lang. Pero? Humigi ka ng tawad sa kanya. Kung hindi, hindi ko palalampasin ang inyong pamilya Kao. Miss Shu, humihingi ako ng tawad. Patawarin mo ako. Tungkol sa mga sinabi mo kanina, Totoo man o hindi. Hindi ko iniisip na ginagamit mo ako para makaganti kay Kao Junze. salamat. Tinulungan mo na naman ako. Na naman? Noong nakaraan, nang malaman kong nagtaksil si Kao Junze, ikaw ang nagparamdam na hindi ako masyadong nabigo. Isa pa, hindi ba ako magiging abala sa iyo? Sinabi ni Kao Yue kanina, may ugnayan sa negosyo ang inyong dalawang pamilya. Hindi ito mahalaga. Hindi ako matitinag ng pamilya Kao o ng pamilya Gu. Shuyo, ikaw? Oh, wala akong nakita. Magpatuloy lang kayo. Diyos ko, tama ba ang nakita ko? Si CEO Gu, siya ay ang pagiging asawa niya, mukhang sinuportahan ko ang tambalan na ito. Bakit ka nasa bahay ko? Matagal na tayong magkasama, hindi mahirap hulaan ang password ng bahay mo. Lumayas ka. Kundi, tatawag ako ng pulis. Shuyu, wag mo akong iwanan. Niloloko ka lang ni Gu Zixing. Ako lang ang tunay na nagmamahal sa iyo. Bitawan mo ako. Anong karapatan mong makipag-usap sa akin tungkol sa pag-ibig? Oo, nagkamali ako. Ngunit nagkamali lang ako ng isang pagkakamali na ginagawa ng lahat ng lalaki. Shuyu, nakikiusap ako, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ba? Kao Junze, tigilan mo na ang pagpapanggap. Paulit-ulit mo akong hinahanap dahil ba alam ng pamilya mo na anak sa labas si Guan Yusin, kaya hindi siya pinapapasok sa bahay ninyo? Alam mo na ang lahat? Ang isang mabuting dating karelasyon ay dapat maging parang patay na. Simula ngayon, wag mo na akong abalahin pa. Umalis ka. Shuyu, talaga bang desidido ka nang makipaghiwalay sa akin? Naadik ka ba sa pakikipag-ugnayan kay Gu Zixing? Hindi mo ako pwedeng ipagkanulo. Dapat ay akin ka lang. Bitawan mo ako. Lumayas ka. Boss Kao, tapos na kayo? Kaya huwag mo na siyang guluhin pa. Ito ang pampamilyang problema namin ni Shuyu. Anong karapatan mong makialam?
Mula nang nagtaksil ka, ginawa mo na ang pagpili mo. Bakit hindi ka pa umaalis? Hinihintay mo ba na tawagin ko si Guan Yusin dito? Bakit hindi ka pa umalis agad? Turuan ng leksyon ang pamilya Kao. Junse, bakit ngayon ka lang bumalik? Uminom ka ba? Umalis ka. Gusto kong mapag-isa. Pumunta ka ba kay Shuyu na ahas na iyon? Pumunta ka ba doon sa Shuyu na iyon ang puta? Alam ko na. Sinabi niya na sandali lang siyang nagsabi ng hiwalayan. Hindi niya kayang pakawalan ng iyong kayamanan. Hoy, sabihin mo. Mr. Kao, nagkaaberya ang proyekto ng kumpanya. Sige, pupunta ako agad. Saan ka pupunta? Si Shuyu ba yung puta na tumawag sa'yo? Junse, buntis ako sa baby natin. Hindi mo kami pwedeng iwan ng baby. Sa kumpanya to. May problema lang ang kumpanya. Pupuntahan ko lang, ha? Hindi. Niloloko mo lang ako, di ba? Pupuntahan mo si Shuyu, di ba? Hindi ka pwedeng umalis? Hindi ka pwedeng umalis. Tama na, hindi ka ba matatapos? Kung mag-iingay ka pa, lumayas ka. Ang tiyan ko. Ang anak ko. Yuxin. Guan Yusin. Walang malaking pinsala sa sugat. Pagbalik mo, tandaan mong maglagay ng gamot sa tamang oras at huwag mo lang basain. Salamat, Doktor. Shushu, bakit ka nasa ospital din? Buti na lang. Hindi ako komportable na ang kapatid mo ay ooperahan dito. Buti at nandito ka, pwede mo nang tulungan ang stepmother mo na alagaan siya. Ano naman ang pakialam ko sa operasyon niya? Ang nanay niya ang kabit na sumira sa kasal ng nanay ko, at siya naman ang kabit na sumira sa relasyon ko. Sa tingin mo ba dapat mo akong kausapin tungkol dito? Shuyu, ikaw... Lintik. Dahil lang sa iyo, nag-away sina Junze at Yusin. Ngayon, nasa panganib na malaglag ang bata ni Yuxin. Ako, papaluin kita ng mamatay. Aba, ikaw. Lumaki na ba ang ulo mo? Kinakaakit mo si Junze sa isang banda, tapos pinapalo mo itong lalaking ito ang nakatatanda sa iyo. Nagre-rebelde ka na, ha? Shuyu, wag mo nang sisihin ang stepmother mo. May problema ang kumpanya ni Junze, kaya kailangan niyang ayusin. Nagduda si Yushin na ikaw ang pinuntahan niya, kaya nangyari iyon. Sa huli, ang lahat ng ito ay nagsimula dahil sa iyo. Nagsimula dahil sa akin? Sa tingin ko, si Guan Yuxin ay nagkukunwari lang dahil siya mismo ang may kalaguyo, kaya natatakot siya na baka may iba pang nagkakagusto kay Kao Junse. Kung mamatay siya, huwag niyo akong imbitahan sa libing at huwag mo na rin akong gambalain dahil lang sa mag-inang kabit na iyan. Huwag kang turing anak. Ginoong Gu, may kailangan pa po ba kayo? Kung naapektuhan ng nangyari kanina ang iyong kalooban, pwede mo akong pagsabihan. Sanay na ako, pero nasasaktan ako. Pareho kaming mga anak niya ni Guan Yuxin, pero wala siyang pakialam sa mga sugat ko. Ang inaalala lang niya ay si Guan Yuxin. Shuyu. Hindi lahat ng tao ay kayang maging kuwalipikadong magulang. Nakita niyo po, Ginoong Gu, kakagaling ko lang sa isang bigong relasyon at ang pagiging mapusok ko sa iyo noon ay isang pagkakamali ko lang. Ngayong kalmado na tayo o maghiwalay na tayo. Baka si Miss Shu ay nagmamadali. Pero hindi ako. Mula ngayon, anuman ang iyong kailanganin, maaari mo akong hanapin. Ako ito. Maaari ba akong pumasok at umupo? May sasabihin ako sa iyo. Kung ayaw mo kong papasukin, maghanap na lang tayo ng tahimik na lugar para mag-usap. Shuyu, matagal na naming gusto na ikaw ang maging manugang namin. Sayang lang, hindi marunong magpahalaga ang tanga kong kapatid. Mr. Kao, dumiretso na tayo sa punto. Nawala ng anak si Guan Yusin at nasugatan ang kanyang matris kaya hindi na siya magkakaanak. Ang insidenteng ito ay nagmula sa away magkasintahan at nauwi sa sadyang pananakit, kaya posibleng makulong si Junze ng 1 o 2 taon. Bakit mo sinasabi sa akin ang mga bagay na iyan?
Si Guan Yusin ay nasa ospital at inaasikaso ito ng mga tiyuhin at lolo namin. Nandito ako para pakiusapan kang magsalita ng maganda para sa amin. Handa kaming sagutin ang lahat ng gastusin sa ospital at bayad pinsala basta't kaya namin. Sa tingin mo, tutulungan ko kayo? Alam kong nagkasala si Junze sa iyo, pero 3 taon din kayong magkasama, mayroon pa ring natitirang damdamin. Kahit siya ang may kasalanan, hindi naman siguro dapat umabot sa ganito. Hindi kita hahayaang tumulong ng walang kapalit. Ito ang maliit kong handog bilang pambayad pinsala sa katangahan ni Junze. Bakit hindi ko napansin noon na kayong lahat sa pamilya Kao ay mga mapangmaliit sa kapwa at puro interes lang ang inuuna ninyo at hindi pagkatao? Shuyu. Pero sa puntong iyan, talagang bagay si Guan Yuxin sa inyong panlasa. Sa totoo lang, kapag pinakasalan lang ni Kao Junze si Guan Yuxin, lahat ng problema ay madaling malulutas. Shuyu. Huwag mo na akong hahanapin. Si Kao Junze at Guan Yuxin, nakakasawa na silang kausapin at lalong hindi ako magkukusang makialam para sa pagkakasundo nila. Tsaka, kahit mahirap ako, hindi ako nagkukulang sa ilang libong piso. Tungkol naman sa trabaho, kakain ako batay sa kaya kong gawin. Dahil nakuha mo si Gu Zixing, natural lang na hindi mo napapansinin ang maliit na halagang ito. Uulitin ko, kung gusto mong mang-eskandalo, dapat may karapatan ka at paninindigan. Mabuting balita lang ang ibibigay ko sa iyo. Mayroong white moonlight si Gu Zixing na nag-aaral sa ibang bansa. Magpapakasal sila pagbalik niya. Pampalipas oras ka lang niya habang wala siya. Shuyu, ang babae ay kailangang magpakasal at magkaanak. Ang gusto mo, hindi niya maibibigay sa iyo. Kung may sakit, magpakonsulta? Ayokong makipagtalo sa isang baliw. Nandito na pala siya. Handa na ang pagkain, maghugas ka na ng kamay at kumain. Bakit ka nasa bahay ko? Noong huling pumasok si Kao Junze nang walang pahintulot, ipinapalit ko na ang password sa iba. Maupo ka. Ikaw ang gumawa ng lahat ng ito? Oo. Tikman mo. Hindi ko inaasahan na ang isang kagalang-galang na CEO Gu ay may ganito kahusay na kasanayan sa pagluluto. Marami pa akong mukha. At ipapakita ko sa iyo lahat kung gusto mo. Si Gu Zixing ay may taong minamahal na nag-aaral sa ibang bansa at magpapakasal sila pagbalik niya. Isa ka lang libangan niya habang wala siya. CEO Gu, sa tingin ko, noong nakaraang gabi, naging napakalinaw na ako sa sinabi ko sa iyo. Ikaw, Anong nangyayari? may trabaho akong kailangang asikasuhin, una akong magtatrabaho. Kumain ka muna tapos umalis ka na. Bakit mo kinuha ang laptop ko? Shuyu, gumawa tayo ng deal. Ikaw, kumain ka ng maayos. Tutulungan kitang baguhin ang plano ng promosyon. Marunong ka rin gumawa ng ad planning? Hindi ko alam kung gaano karaming ganito ang nakikita ko sa loob ng isang taon, kaya makakapagbigay ako ng ilang mungkahi. Ano na? Gusto mo bang gawin ang transaksyong ito? Kahit hindi ako magtiwala sa pagkatao ng isang kapitalista, hindi ko pagdududahan ang paningin mo. Kakain na ako. Nauuhaw ako. Ihahatid kita ng tubig. Ako, punasan ko para sa iyo. Wag mong tingnan, wag mong tingnan. Bakit ka masyadong nag-iingat? Hindi naman ito ang unang beses na nakita mo. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Mukhang
Hindi ka masyadong paborito ng sahig ninyo, ha? Maraming ari-arian ang nasa pangalan ko. Maging babae ko? At bibigyan kita ng isa sa bahay-hebay? Anong masasabi mo? Maganda ang kapaligiran ng komunidad at ang mga sahig ay hindi madulas. Ayos din naman ang bahay namin. Pupunta ako para ayusin ito. Tawag iyan sa telepono mo. Sagutin mo muna para sa akin. Zixing, magkita tayo mamaya sa bridal suite natin. Mas gusto ko ang pagiging agresibo mo noong gabing iyon kaysa sa pagiging mahinhin mo ngayon. Mayroon pa akong gagawin? Aalis na ako. Ibalik ko na sa iyo. Bakit mo ako pinapunta rito? Humanap ka ng mag-iimbestiga kay Kao Junze. Bukod pa rito, siguraduhin mong may magbabantay sa kanya sa detention center. Sige. Ay, ngunit Zixing, balita ko, bumalik na si Lin Muyao. Tumawag lang siya sa akin. Oh, hiwalay lang siya doon sa pamilya mo tapos ikaw agad ang hinanap. Ibig sabihin, ngayong bumalik siya para talaga sa iyo. Anong pakialam ko kung bumalik siya o kung nakipaghiwalay siya? Nasa bahay siya ngayon na dapat sana ay kasal na natin. Kunin mo sa akin ulit ang bahay na iyon. Ayokong magkamali ng intindi si Shuyu. Walang awang lalaki. Aba, kasintahan mo siya. Hi, gabing-gabi na pero sumuko ka pa rin. Huwag mong sabihin hindi ka man lang nakatikim ng karne. Kahit sabaw man lang, ay hindi ka man lang nasarapan? Aalis na ako. Ikaw ang gumawa nito. May isang henyo po na tumulong. Marami po siyang naitulong sa akin. Kaya mong humanap ng tulong, talento mo iyan. Narinig kong pinag-uusapan ka ng mga kasamahan mo sa likod mo kamakailan. Hindi ako nagbigay ng opinyon dahil sa tingin ko ang paghihirap ay nakapagpapalabas ng potensyal ng isang tao. Ngayon mukhang hindi mo ako binigo. Mukhang handa kang sumuong sa hamon. Ito na ang dapat gawin. Wala itong problema. Mamayang hapon pupunta si Huang Kai sa kumpanya. Sa tingin ko hindi niya tatanggihan itong planong pang-promosyon. Ang kontratang ito ni Ginang Su ay talagang kahanga-hanga. Napakasulit nito. Boss Huang, kung nasisiyahan na po kayo, baka maaari na po tayong... Pirmahan. Pirmahan na natin ngayon. Ikinagagalak ko ang ating kooperasyon. Ikinagagalak ko ang ating kooperasyon. Batiin kita, Shuyu. Boss Huang, ihahatid ko na po kayo. Sige. Hello? Bumaba ka. Ang saya mo naman? Napirmahan na ang kontrata ni Huang Kai. Oo, katatapos lang. Paano mo nalaman? Binabati kita. Pumunta ka pa rito para lang ibigay sa akin ito? Oo. Bumalik ka na sa trabaho? Sunduin kita mamaya para kumain. Ako na lang manlilibre sa iyo ngayong gabi. May bonus kasi ako sa proyektong ito. Marami na akong nakitang babae na gustong makalamang sa akin. Pero ikaw ang una na nag-alok ng pera sa akin. Alam kong hindi ka nangangailangan ng pera. Pero ito lang ang kaya kong gawin. Ginoong Gu. Pagkatapos kong mabayaran ang utang na loob ko sa'yo, wala na tayong anumang koneksyon sa isa't isa. Wala akong ganang kumain itong mga nakaraang araw. Gusto ko ng mas magaan na pagkain.
Pakainin mo ako ng hapunan sa loob ng 1 buwan. Hindi kailangan ng komplikado. Kung ano ang kinakain mo, magdala ka lang ng isa pang serving para sa akin. Lin mo yan? Zixing, hindi ko inakala na magkikita tayo rito. Napakaswerte naman. Ito ang kumpanya ko, kaya ang pagkikita natin dito ay hindi naman siguro isang pagkakataon, hindi ba? Naaalala ko, hindi ba't tumigil ka na sa paninigarilyo? Dahil lang hindi ko gusto ang amoy ng second-hand smoke. Kailan pa nangyari yan? Matagal nang nakalipas. Ano? Ang mga mo ay hindi naninigarilyo, ganun ba? Zixing, mukhang hindi mo talaga pa rin makalimutan ang nakaraan at hindi mo pa rin ako makalimutan. Zixing, ang tagal na nating hindi nagkita. Ganyan na ba ang ituturing mo sa akin? Anong ugali ang pinapakita ko? Lin Muyaw, ilang araw pa lang kayong naghiwalay ng mu at tumatakbo ka na agad dito sa akin para magpalandi. Ano? Ganyan ka ba kadesperado sa lalaki? Hindi ako ganyan. May mabigat din akong dahilan. Huwag kang magpaliwanag sa akin. Simula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Gu Zixing, nakapag-ibigan at nagkakilala naman tayo noon. Kahit hindi na tayo maging magkasintahan, dapat naman siguro ay maging magkaibigan pa rin tayo, hindi ba? Bakit mo kailangan tawagan si Jiang Yuhuai para bawiin ang kasal nating bahay? Lin Muyaw, alam na alam mo kung paano nakuha ang bahay na iyon noon. Wala ka nang kinalaman doon. Huwag ka nang pumunta doon ulit. Hindi ako naniniwala na tuluyan mo nang makakalimutan ang nakaraan. Marami akong paraan para mahalin mo akong muli. Hala. Bigla siyang umakyat ng 2 posisyon. Talaga yatang ganyan ang realidad sa opisina? Sino? Sino siya? Ako? Pumunta lang ako para maghapunan. Ngayon ka lang dumating? Wala pang 15 minuto. Kung ganon, hindi ka pa rin kumakain ng hapunan, tama? Oo. Kung anong gusto mong kainin, ipagluluto kita. Pero hindi ako marunong magluto ng masyadong komplikado. Hindi na kailangang komplikado. Pakiluto mo na lang ako ng 1 mangkok ng pansit. Handa na ang pansit. Maaari ka nang kumain. Gu Zixing, kainin mo na ang pansit. Baka lumamig iyan. Ayaan na. Sino bang makakatanggi sa taong may utang sa'yo? Kapag nagising siya, ipagluluto ko ulit siya ng bago. Pasensya na. Magdamag akong gising kagabi at nag-meeting buong araw ngayon. Sobrang antok ko. Malapit nang lumamig ang pansit. Kumain ka na. Bakit ka tumatawa? Wala naman. Nakakatuwa lang isipin na ang isang tanyag na Presidente Gu na nakakain na ng lahat ng uri ng masasarap na pagkain ay nandito, kumakain ng instant noodles na luto ko. Matulog ka na? Aalis ako pagkatapos kong maglinis. Ako na lang. Ikaw ang nagluto, ako ang maghuhugas. Iyon ang tama. Gu Zixing, ito ba ang karaniwang taktika mo sa pag-akit ng babae? Ano? Pagkatapos mong makatulog sa akin ay gusto mo pa ng mas marami? Kaya para makasama mo ako ulit, nag-iisip ka ng kung ano-ano. At ginagawa mo ang lahat para maging mabait sa akin? Bagaman maraming babae ang gustong lumapit sa akin,
Hindi ko naman kailangang gawin ang lahat para lang makatulog sa isang tao. Shuyu, gusto kita. At gusto kong makasama ka habang buhay. Ngunit ikaw ay marunong sumira ng mood. Aalis na ako. Pare-pareho lang ang lahat ng lalaki. Naghahanap lang ng kilig at hindi na pinapahalagahan ang nakuha na. Shuyu, huwag kang magpapaloko. Kumusta ang pakiramdam bilang bagong upo sa posisyon? Nakakapagod. Sobrang dami ng pressure. Ganyan talaga. Sanayin mo ang sarili mo sa lalong madaling panahon. Magandang araw, Presidente Lin. Hi, ang bagong Vice President. Nag-aral sa isang sikat na universidad sa ibang bansa at ang kanyang pamilya ay hindi basta-basta. Siya ang anak ng pamilya Lin. Ang pamilya Lin? Aling pamilya Lin? Ang pamilya Lin ng Hayon Chemical. Kumpanya iyon sa katabing probinsya. Teka, ang head office nila at ang Binjang International ay nasa isang lungsod. Ang Hayon ang supplier ng hilaw na materyales para sa kanilang pabrika ng gamot. Sasagutin ko lang ang tawag. Ma? Shu. Tinawagan ako ng papa mo kahapon. Bakit kanya hinahanap? Wala, tungkol lang sa mga bagay-bagay sa bahay. Ang daming nangyari. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Hindi naman magandang balita, kaya hindi na kailangan pang sabihin sa iyo? Narinig ko sa papa mo na hindi na raw pwedeng manganak si Guan Yusin. Tinanggal na raw ang matris niya. Nung nakaraang araw pa nag-opera. Baliw ba si Kao Junze? Alam niyang buntis pero sinaktan pa rin ng husto. Hindi lang naman dahil doon. Narinig ko sa papa mo, si Guan Yusin pala, marami na palang ipinalaglag bago iyon. Kay Kao Junze? Hindi. Dapat siguro, noon pa, may mga nabuntis siya dahil sa pakikipaglandian niya sa iba. Grabe siya Sa tingin ng papa mo, kahit na hindi pa nagkaroon ng engkuwentro sa pagitan nila, hindi pa rin magiging maayos ang sitwasyon. Matagal nang hindi na pwedeng magbuntis si Guan Yusin. Kaya nga siya ang may kasalanan? Kung hindi siya walang hiya ng babae at nakipagrelasyon kay Guan Yusin, bakit siya mapapasok sa ganyang gulo? Shu. Kung may oras ka, umuwi ka at bisitahin mo ang papa mo. Kahit pakitang tao lang. Sige na nga. Pero kung makakahanap ba ako ng oras, sarili ko ng desisyon iyon. Tandaan mo iyan, ha? Ibaba ko muna. Magandang araw. Nakita niyo po ba ang isang pilak na bracelet? Ito ba ang sinasabi mo? Akin iyan. Ang clasp ay nakaukit ng Lin Muyao at Gu Zixing. Mga pangalan namin iyan ng fiancé ko. Zixing, magkita tayo ngayong gabi. Doon mismo sa bahay pangkasal natin. Magkapareho ang boses. Kaya pala, siya pala ang taong iyon noong gabing iyon. Napulot ko iyan sa terrace. Iniisip ko kung tatawag ba ako sa pulis o hindi. Maraming salamat talaga sa iyo. Teka, kaibigan ka ni Shenji ay tama? Nakita ko kayong nag-uusap kanina. Ako si Lin Muyao. Shuyu, ako ay kaklase at matalik na kaibigan ni Shenji mula pagkabata. Hello, Zixing. Sige, uuwi ako mamayang gabi para ipagluto ka. Ano man ang mangyari, ang relasyon kay Gu Zixing dapat itigil agad. Bakit ka nandito? Bakit ka bumili ng ganito karaming gulay? Kagabi kasi nakita kong walang laman ang ref. Kaya bumili na ako habang nagdadaan. Shuyu? Hindi mo ba nararamdaman na ang sitwasyon nating ito ay parang isang matandang mag-asawa na? Ikaw, anong ginagawa mo dito ng ganitong gabi? Masakit ang ulo ko. Gusto kong uminom ng pang-alis ng hangover.
Naunlock na. Shuyu. Seryoso ako sa iyo? Bakit ka umiiwas sa akin? Pinalitan mo pa ang password sa bahay? Huwag kang ganyan. Shuyu. Alam kong may nararamdaman ka sa akin? Bakit mo ako tinatanggihan? Guzikshing, mali sa akin na makipag-ugnayan sa iyo noon. Ngunit may prinsipyo rin ako. Ayokong maging bahagi ng laro mo. Anong bahagi ng laro? Sinabi ko nang seryoso ako sa iyo. Hindi na ako bata o inosenteng dalaga. Ang mga salita mo na pagkatapos matulog ay magiging seryoso at hindi na ako maluloko niyan. Sa panahong ito, lubos akong nagpapasalamat sa tulong mo sa akin. Babayaran ko ang lahat ng mga pabor na ito unti-unti. Shuyu? Kahit ayaw mong aminin, matagal na nating hindi malinaw ang ating ugnayan. Hoy. Bukas, sumama ka sa akin sa East Suburb Golf Course. Nandoon si GM Chen ng Yunshan tuwing Sabado at Linggo. Kung makuha mo ang kontrata ng Yunshan Catering, magiging mas may laban ka. Sige. Hindi kita bibiguin. Ay, ang aga mo? Sinasamahan mo na naman ang boss mo sa pakikisama, ano? Kumakain ng almusal ang boss. Nag-iikot-ikot lang ako. Ay, Kuya San, mamaya tulungan mo akong pumili ng angkop na golf club, ha? Ay, sige, pero mamaya muna. Darating ang kasamahan ko makalipas ang 10 minuto. May nag-golf dito, mag-ingat ka. Ang aga naman ng mga naggo-golf? Bakit ko siya nakikita kahit saan? Dapat ba akong lumapit at bumati? Kahapon ng gabi, umabot na sa ganoong usapan. Ingat. Ingat. Salamat. Walang anuman. Huwag kang matakot. Hindi ko gusto ang puwersahin ng babae. Hoy, Ginang Shu, hindi ka pa ba dumarating? Nawala ka ba? papunta na ako. Shuyu, maaari kitang bigyan ng oras. Nakita ko si Shuyu na kasama mo kanina. Nasaan na siya? Nasa katabing silid. Napakaaga mo namang pinaalis siya? Kumusta? Mukha namang maayos ka pa rin. Pero bakit ka mukhang mahina? Umalis ka. Hindi ka tumakas kung hindi ka mahina, hindi ba? Hindi ko kailangang gamitan ng puwersa ang isang babae. Ah, tama. Nitong mga nakaraang araw, si Lin Moyaw, patuloy na nagtatanong tungkol sa iyong kinaroroonan. Zixing. Zixing. Hoy, saan ka pupunta? Wala kang pakialam kung saan ako pupunta. Huwag ka nang magpakita sa harapan ko. Wow, magaling kang uminom, miss. Inom. Tuloy ang pag-inom. Signang, Shu ay talagang masigla? Hindi nakakapagtaka na kay Jingyun siya nang galing. Kapag naubos mo ito, pipirmahan na natin ang kontrata. Inom. Wow, kung alam ko lang na napakahusay uminom ng babaeng ito. Dapat 3 shot ang inalay ko. Hindi pa huli ang pag-aalay ngayon, hindi ba? Sige. Halika. Halika. Uminom tayo. Ayos ka lang ba? Ayos lang, pupunta lang ako sa banyo. Guzikshing, kanina pa tumutunog ang cellphone mo. Hindi mo man lang ba madadala sa pag-alis mo? Grabe. Hindi ka ba makakita ng lugar na walang tao? Nung wala ka pa.
Wala namang ibang tao dito. Hindi, walang tao. Pero may CCTV. Ikaw na ang magsabi sa may-ari para ayusin yan. So ako pa ngayon ang maglilinis ng kalat mo, ha? Kunin mo na rin ang bag niya. Pita. Tingin na, ba't ba ako napasubo sa iyo? Sapat na ba ang isang suntok? Gusto mo bang maging simetriko at dagdagan pa rito? Isa kang walang hiya. Oo, isa akong walang hiya. Umalis ka. Gu Zixing, isa ka talagang hayop. Nahimatay mo ang tao sa labas? May hotel naman dito sa malapit. Kahit gaano ka pa nagmamadali, sana naman nagtiis ka muna ng kaunti. Isipin mo naman ang epekto. Huwag kang gumawa ng kwento. Mahina lang ang tolerance niya sa alak, nahimatay siya sa kalasingan. Tawagan mo ako ng driver. Gu Zixing, ito ba ang dahilan kung bakit mo ako paulit-ulit na tinatanggihan? Kaya nangyari pa rin kagabi? Anong nangyayari sa iyo? Huwag kang umiyak. Wala akong ginawa sa iyo kagabi. Wala akong ginawa sa iyo. Ako pa ang lugi. Kung may ginawa man, ako kagabi. Sana ayos lang. Nagmistula akong isang Santa Claus sa halos buong gabi. Uhaw. Halika, uminom ka ng tubig. Dahan-dahan lang. Ang lamig. Malamig. Malamig? Ma. Ma? Sino ang tinatawag mong ma? Mukha ba akong matrona? Ako ang nagbigay sa iyo ng tubig at naglinis. Inalagaan kita sa kama sa halos buong gabi. Halos pinatay mo na ako sa pagod. Isa pa, hindi naman ito ang unang beses. Kung may nangyari ba kagabi o wala. Hindi mo ba alam? Huwag mo nang ituloy. Pwede ba lumayo ka sa akin? Noong gusto mo akong makasama, hindi ko sinabing lumayo ka. Wala namang nag-iisa sa ganoong bagay. Tsaka, hindi ko alam noong una na may fiancé ka pala. Anong fiancé? Ikaw? Ikaw, manatili ka rito at huwag kang gagalaw. Huwag kang maingay. Ginangkaw? Shushu, pasensiya na, ginambala kita ng maaga. Ginangkaw? Kung nandito ka para kay Kao Junze, hindi mo na kailangang magsayang ng oras. Dumaan na rito si Kao Yue. Sa tingin ko, naiparating na niya ang paninindigan ko. Naipatransfer na si Junze sa detention center. Ayaw tantanan ng iyong ama at madrasta ang bagay na ito. Kahit magkano pa ang iniaalok namin, ayaw nilang makipag-ayos. Magkakapamilya kayo, tulungan mo kami. Ginang, hindi sa ayaw kong tumulong? Binigyan ko na kayo ng paraan. Basta pakasalan ni Kao Junze si Guan Yuxin at maging iisa ang dalawa ninyong pamilya, hindi ba't magiging usapin na lang ito ng pamilya? Pero ayaw ninyo, anong magagawa ko? Shuyu, hindi ka dapat magsalita ng ganyan. Hindi ka pa ina, hindi mo maintindihan ang nararamdaman ko. Hindi ka pwedeng magpabaya. Kung hindi siya nakasama mo, hindi niya sana nakilala ang isang tulad ni Guan Yuxin, hindi siya sana magkakaroon ng ganito kalaking problema at masisira ang kanyang buhay. Ang anak mo ay hindi nagmamahal sa sarili at walang hiya? Hindi ba't dahil yan sa hindi siya naturuan ng maayos ng mga magulang? At saka,
Natulog siya kay Guan Yusin. Ako ba ang may hawak ng kutsilyo at pinilit siya? O ako ba ang nagbigay sa kanya ng gamot? Hindi pa ako naging ina. Pero kung magkakaanak ako ng lalaki, hindi ko palalakihin ang isang kakatuwang katulad ni Kao Junze. Ikaw, Ginangkaw? Huwag mo na siyang guluhin pa. Kung hindi, maraming tao sa detention. Kapag naano ang anak mo, huwag mong sabihing hindi kita binalaan. mukhang tama si Yueyo. Hindi mo gusto ang pagpapakasal sa pamilyang Kao dahil sa nakikipagrelasyon ka kay Shuyu. Pero Ginonggu, si Shuyu ay magiging manugang ko pa rin sa pamilyang Kao. Pinag-uusapan namin ang pampamilyang bagay. Magiging manugang? Anong klasing manugang ang ex-girlfriend? Hindi ka nakikinig kapag pinatatahimik kita. Kaya huwag kang magagalit kung magiging masama ako. Sige. Shuyu, nakahanap ka na ng makapangyarihang taga-suporta. Wala na akong karapatang kausapin ka. Pero gusto kitang paalalahanan. Si Gu Zixing, may fiancé yan. Balita ko umuwi na ng bansa si Lin Muyao. Malapit na sigurong matuloy ang kasalan ninyo. Si Lin Muyao na binanggit niya kanina. Si Lin Muyao ang binanggit niya, hindi ba? Ayoko pag-usapan ang personal mong buhay. Kung wala ka namang importanteng gagawin, umuwi ka na muna. Aray, ikaw ba ay taga-demolisyon? Yung tipong laging naghuhugas kamay pagkatapos gamitin. Hindi ka aalis? Magpapalit na lang ako ng damit para pumasok sa trabaho? Ikaw! Hello? Pumunta ka rito mamayang alas 7 ng gabi. May kailangan lang ng kasama sa karirahan ng kabayo. May ilang boss na nandoon. Bihira lang ang ganitong pagkakataon. Magpakita ka ng galing. Alam ko na po. Sa ganitong sitwasyon, kailangan mo munang alamin kung sino ang pinakamahalagang tao sa lamesa. Mabuti at naiintindihan mo. Kaya pala pinapaboran ka ni CEO Gu. Sige, papunta na ako. Halika, uminom tayo, uminom. Halika. Nandito na si Shuyu, kumpleto na tayo. Mabuti, Miss Shu. Halika, pumili ka ng kabayo. Ayos lang, sige na. Pipiliin ko ang numero 4. Ikaw? Kung gayon, pipiliin ko ang numero 3. Kayo? Pipiliin ko ang numero 7. Numero 2. Ako, 8. Kung gayon, pipiliin ko ang numero 9. Sige, simulan na. Kayo na ang maglaro. 8. Dali, 8. Aray, talo na naman. Aray, Miss Shu, buong gabi na akong natatalo. Pero pagdating mo, nanalo ka agad. Talagang mas maganda, mas nakakaakit ng swerte. Halika, inom tayo. Huwag mo na akong biruin. Alam ko kung ano ang totoo kong hitsura. Hindi. Sige. Tagay. Huwag kang ganyan, Binibining Shu. Ang hitsura ni Binibining Shu ay yung uri ng nagdadala ng swerte sa asawa. Ginoong Chen, biruin mo pa. Hindi ako nagbibiro. Nitong mga nakaraang araw, bumili ako ng aklat tungkol sa pagbabasa ng mukha at palad at pinag-aaralan ko. Marami akong natutunan. Hoy, Ginoong Gu, hindi ba't may alam ka rin tungkol sa pagbabasa ng mukha? Ano sa tingin mo? Ang alin? Tama ba ang sinabi ko? Si Binibining Shu ay may mukha na nagdadala ng swerte sa asawa. Hindi ko naman siya pinakasalan? Paano ko malalaman? Kung swerte siya sa asawa? Nadulas ang kamay ko. Paumanhin ha, Gu Zixing. Naglakas loob kang lumandi at makipagbiruan sa babaeng yan. Halika. Uminom na tayo. Magpatuloy tayo. Tara, uminom na ulit, uminom. Halika. Si Lin Muyao ang unang pag-ibig ni Gu Zixing. Mag-ingat ka. Hindi kami ganoong relasyon. Aba, sasabihin ko sa iyo, Manager Wang, tong negosyo. Demolition Team. Munting dilag, sumama ka na sa akin mamayang gabi. Lumabas kayo. Zixing. Lasing ang nobyo ko. Ilalabas ko siya para mahimasmasan.
Zixing. Bakit ako nandito? Nalasing ka kasi kanina, kaya dinala kita rito para magpahinga. Anong balak mo kanina? Lasing ako, pero hindi ako patay. Gu Zixing, anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Gusto kong sabihin sa'yo, matuto kang rumespeto sa sarili mo. Hindi kita gusto, huwag kang magpakamura. Hindi ko lang talaga matanggap ang nangyari sa ating dalawa. Kahit na mali ako ngayon, hindi mo pa rin kailangang magsalita ng ganyan kasakit, di ba? Huwag kang magpanggap na sinsero sa harap ko. Anong misyon na naman ang inutos ng tiyo mo sa iyo? Hindi ko kailangan ng materyales ng Hayun Chemical, kaya pinadala kanya rito para gamitin ang iyong kagandahan? Bumalik ka at sabihin mo sa kanya, mag-isip siya ng mabuti at huwag nang gumawa ng mga ganyang kaisipan. Ilang taon na ang nakalipas, pero hindi pa rin nagbabago ang mga plano niya. Gu Zixing, isa kang walang hiya. Walang hiya ako? Noong gusto mong pilitin ang munang pakasalan ka, nagpakalat ka ng balita tungkol sa peking kasal natin, pinayagan ko na lang iyon, pero ngayon may mahal na akong iba. Kung saktan mo siya, hindi kita palalampasin. Ah. Gu Zixing, Shuyu? si Shen Jiayi. Si Shen Jiayi ay dinala ni Manager Chen. At ano ngayon? Kaya lumapit ako para magmakaawa. Hanggat masisiguro mong ligtas si Shen Jiayi, kung ano man ang gusto mong gawin ko, gagawin ko. Sige. Hintayin mo ako. Hello? Sige. Naayos na ang lahat. Huwag kang mag-alala. Nakita na siya? Tinawagan ko ang boss ni Chen Duanzheng. At ngayon maayos nang naiuwi. Ang best friend mo, Mabuti. ihahatid na kita. Sige. Shuyu? Naaalala mo ba? Ang ipinangako mo sa akin ngayong gabi? Sabi mo, kahit anong hilingin ko, papayag ka. Nababaliw ka na ba? Nasa baba tayo ng bahay ko? Pupunta ba tayo sa lugar ko? O sa hotel? Umakyat ka na lang. Buksan mo ang pinto. Masusunog na ang kaldero. Ingat, mainit. Ganyan din ba kataas? Ang risk level mo kapag nagluluto ka araw-araw? Ako. Hindi rin naman may biglang sumugod papasok kapag nagluluto ako. Ako na ang gagawa. Jiayi. Ayos ka lang ba kagabi? Mag-usap muna kayo. Shushu. Salamat sa'yo kahapon. Alam kong si Gu Zixing ang hiningan mo ng tulong. Ako. Wala iyon. Isipin mo sa ibang anggulo. Mas bata si Gu Zixing at mas malakas ang katawan kaysa kay Chen Duanzheng at saka mas makapangyarihan at mayaman pa siya kaysa sa kanya. Kung mamimili ka sa dalawa, hindi ba dapat siya ang piliin? Ako ang nagdala ng problema sa iyo. Ako ang nagdala ng problema sa iyo? Si Lin Muyao?
Sinasalo sa iyo ang galit niya sa akin? Alam niya na may masamang balak si Chen Duanzheng sa iyo, pero ipinilit pa rin niyang papuntahin ka? Hindi ba siya natatakot na madamay siya kung sakaling may nangyari? Anong pakialam ko kung may mangyari? E di mag-resign ako. Siya ay ang heiress ng Hayun Huagong. Hindi siya kagaya nating na kailangan magpagal para lang may makain at matatakot pa tayong walang mahanap na trabaho. Pupunta muna ako sa opisina. Teka, anong gagawin mo sa opisina? Huwag kang mag-alala. May plano ako. Oo, si Lin Muyaw ay heiress, pero minsan ang may sapatos ay hindi kasing galing ng walang sapin. Magtiwala ka? Hindi ako gagawa ng anumang ilegal at lalong hindi ko isasama ang sarili ko sa gulo. Bye. Zixing, Bakit? alam mo ang plano ni Jiayi, andi ba? Anong mapapala ko? Kung sasabihin ko sa'yo, sige na. Mag-ipon ka ng lakas para mamaya sa gabi. Ang kaibigan mo, malamang gusto niyang makuha si Yuhuay. Anong sabi mo? Siya? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Ang ibig kong sabihin sa makuha ay literal na ibig sabihin lang. Hindi ba matagal na siyang naghahanap ng paraan para makakuha ng deal kay Yuhuay? Yun lang. Hay, binawi ang pabor. Hindi ako. Kung matutuloy ang pakikipagtulungan sa Yuhuay, sapat na yon para mabuhay ang kumpanya nila sa loob ng 1 taon at ang kaibigan mo ang magiging bayani ng buong kumpanya. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita sa bagay na ito. Tinutulungan mo ako ng ganito. Hindi ka ba natatakot na magselos si Ginang Lin? Wala naman kaming espesyal na relasyon. Pero siya. Hindi ko siya fiancé. Dati, ginamit niya ako para pilitin ang kasintahan niyang si Mu na pakasalan siya, kaya isinama niya ako para maging panakipbutas. Ngayon, nakipaghiwalay na sa kanya si Mu, gusto niya lang maghanap ng bagong aalalay sa kanya. Shuyu, sa buong buhay ko, ikaw lang ang babaeng umantig sa puso ko. Alam ko, katatapos mo lang tradeorin ni Kao Junze at hindi ka pa handang tumanggap ng bagong pag-ibig, pero kaya kong maghintay. Para dahan-dahan mo akong tanggapin. Hindi nagmamadali. Ayos ka lang ba dyan? Kumusta ka na dyan? Ayos naman ako. Itinuring ko na lang na nakahanap ako ng pansamantalang kapareha. Mas mabuti siya kaysa sa maraming lalaki. Kahit paano maganda ang hitsura at pangangatawan niya. Walang beer belly. At hindi rin kalbo. Sa totoo lang, si Gu Zixing ang tumulong sa akin sa likod ng lahat. Kaya nakuha ko ang kontrata ng pamilyang Jiang. Ibig sabihin, may pagmamalasakit at proteksyon siyang ibinibigay sa iyo. Sige na, kung hindi mo kailangan ng sinseridad niya, kahit anong kapalit ayos lang. Tumutulong siya sa iyo. Magtiwala ka na lang. Hindi ko na nga inasahan ang sinseridad ni Kao Junze, lalo na sa kanya. Isa lang yang paghahanap ng panandali ang kasiyahan. Teka, si Lin Muyaw, gumagawa pa rin ba ng gulo sa iyo? Nakuha ko ang kontrata ng pamilyang Jiang. Hindi niya muna ako magagalaw. Paano sa susunod? Siya pa rin ang direkta mong boss. Kung gugustuhin niya, marami siyang paraan para mahawakan ka. Gano'n na lang, magpa-transfer ka na, dito ka na sa kumpanya namin? Siya, hindi na yata magtatagal sa kumpanya namin. Nabalitaan ko na hindi masaya ang grupo sa aming general manager, kaya ang konektadong tao na ito, madadamay din. Bakit? Hindi ka makatulog kapag walang kasama dahil takot ka sa dilim? Wala ako sa lunsod ng hay nitong mga araw dahil may ginagawa. Kaya't ikandado mo ang pinto bago ka matulog. Ang kalagayan ng matandang Ginoo ay medyo matatag na, sabi ng doktor. Mas mabuting magpahinga muna siya at huwag nang magpapamulat pa. Mas mabuting huwag nang makita si pangalawang Ginoo. Nasaan naman ang apelyidong Wen? Hindi pa dumarating.
Zixing, nandito ka rin pala. Ako? Isang anak sa labas? Mahalaga pa ba kung nandito ako o wala? Zixing, ipinakilala ko sa'yo ang anak na babae ng Gao Group, maganda at may pinag-aralan. Gusto kong subukan ninyong magkasama. Hindi na kailangan. Mas mabuting bantayan mo ang sarili mong anak. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti niya. Pero hindi niya pinahahalagahan. Isa talaga siyang ingrato. Ako ang ingrato? Si Chairman Gu siguro. Iniwan ang asawa at anak para sa kayamanan at karangalan at ginawa pang anak sa labas ang panganay na ipinanganak sa kasal. Nakakatawa at nakakalungkot. Aalis na ako pabalik ng lungsod ng Hai. Ang gulo na ginawa ng anak mo, huwag mong asahan na babalik ako para ayusin iyon. At saka, huwag ka nang maghanap ng asawa para sa akin. May minamahal na ako. Pagkatapos nito, iba na ang tulay, iba na ang daan. Sa lungsod ng Hai, wala na akong kinalaman sa inyo. Kung walang mahalagang bagay, hindi na ako babalik. Ang iba pa, ipasa mo na lang sa inyong mabuting anak. Hindi ko na magalaw si Shen Jiayi. Kaya Shuyu, gusto ko sa pinakakasuklam-suklam na lugar, gawin mo ang pinakamababang bagay. Tingnan ko lang kung si Gu Zixing, gustuhin ka pa sa kalagayan mong yan. Pagkatapos mong magawa, dodoblehin ko ang bigay ko 3 milyong piso. Napaka-generosa ninyo, Miss Lin. Siguradong gagawin namin ito ng maayos para sa inyo. Miss Lin, nahuli na namin ang tao. Tay, hindi kayo marunong tumanaw ng utang na loob. Ano? Anong gusto ninyong gawin? Shuyu. Shuyu. Hello? Nakauwi ka na ba? Mag-inom tayo ngayong gabi. Huwag na. Masyado akong pagod nitong mga nakaraang araw. Magpapahinga ako sa bahay. Magpapahinga sa bahay? Saang bahay naman yan? Kailan ka ba narinig na nagreklamo ka ng pagod dati? Ilang araw lang na hindi mo nakita si Shuyo. Hindi ka na makatiis, ano? Kumusta? Ang tinatawagan mo? Hindi sinasagot ang tawag. Wala ring bakas ang tao. Ang gabi na. Kumusta? Ang tinatawagan mong user ay pansamantalang hindi maabot. Hello. Nawawala si Shuyu. Hanapin mo agad. Tiyakin mong mahanap ang lokasyon niya. Opo. Gozong, nahanap na ang IP address ni Shuyu. Nasa inabando na itong Lychee Plaza at matagal nang hindi gumagalaw. Ihanda ang sasakyan. Shuyu? Hintayin mo ako. Tama nga ang sinabi niya. Itong babaeng ito, maganda pala ang pangangatawan, pwede na rin. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Ngayon, gustong-gusto na nang bumili sa'yo na mamatay ka. Hoy, bata, ano bang ginawa mo? Sa kanya? Ha? Ay, pinatay mo ba ang buong pamilya niya? Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Tulong. Naglakas loob kang manlaban? Sisiguraduhin kong magdudusa ka. Shuyu? Shuyu. Tiyak na hahanapin kita. Kailangan ko na ligtas ka. Magkano ang binayaran sa iyo ng bumili? Ganito? Bibigyan kita ng doble. Bibigyan kita ng doble. Huwag mo kaming lokohin. Ikaw na maliit na empleyado, saan ka kukuha ng ganoong karaming ari-arian? Ngayon, katapusan mo na. Ikaw na maliit na empleyado, saan ka kukuha ng ganoong karaming ari-arian? Shuyu. Shuyu. Huwag. Huwag. O, sandali. Ako? May isa pa akong card sa bag ko. May 1 milyong piso sa card. 6 na 6 ang password. Sana naman makabili ako ng isang platong pagkain, hindi ba? Kung gayon, ano ang gusto mong kainin? Kahit ano. Hayaan mo, hihiwaan kita ng prutas? Hindi pa rin ako mabubusog niyan. Instant noodles?
Hindi. Kayong mga malalaking lalaki, bakit kayo napakahigpit sa pera? Kung gayon, ano ang gusto mong kainin? Kahit ano. Ikaw na babae. Lalabas na ang kaluluwa mo. Lumalaban ka pa rin? Sasabihin ko sa'yo, ngayon, gagasahin muna kita bago patayin. Tigil. Tigilan mo. Hoy, bata, gusto mo bang maging bida sa pagligtas sa dilag? Sino ang pinagsisilbihan mo? Wala akong pakialam kung sino ang umupa sa inyo. Ang kahihinatnan nito ay hindi. Ninyo at nang nasa likod nito ang makakayanan. Ibigay mo siya sa akin. Wala akong pakialam. Tumanggap ako ng trabaho, kaya kailangan kong gawin. Ito ang teritoryo ko. Kahit marami pa kayo, hindi ako natatakot. Aray? Huwag kang magulo. Baka makalabit ko ito. Umalis ka. Ayos na? Tapos na ang lahat? Ihahatid kita sa bahay. May pinainom sila sa akin na gamot? Shuyu. Shuyu. Anong ginagawa mo? Para kang aso? Ang init ng pakiramdam ko? Ang init. Ang init ko. Ang init. Magpakatino ka. Bakit ka umiiwas? Parang kailangan ko ng paraan para ikaw ay matauhan. Sabay tayong maligo. Shuyu, huwag kang makipaglaro sa apoy. Nagising ka na? Pasensya na. Hindi ako masyadong nasa wisyo kagabi. Kaya naman, Talagang hindi ka nga nasa wisyo. totoo. Akin talaga ang kasalanan. Maaari kitang bigyan ng kompensasyon. Sa tingin mo, ano ang kailangan kong bayaran mo? Ako na lang ang gagawa nito. Tutulungan kita. Ako na ang bahala rito. Magpagaling ka na lang muna sa bahay. Nagpaalam na ako sa boss mo. Kailangan kong pumunta sa opisina. Ikaw lang mag-isa rito. Kaya mo ba? Wala man lang akong paalam na halik. Ako? Aalis na ako. Babalik ako mamaya. Bakit? Parang nakakakilabot at kinikilabutan ako. Pero hindi maalis ang pakiramdam na to? Lin Muyao, sa mga taon na lumipas sa lipunan,
Lalo kang naging mabangis. Ang pagpapanggap mo, nakakadiri. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Matatalino tayong lahat sa pagkakataong ito. Hindi mo na kailangang magpaligoy-ligoy pa, hindi ba? Kahit magkano ang hinihingi niyang bayad pinsala, handa akong ibigay. Sinaktan mo ang tao ko? Gusto mong bayaran ng pera? Sa tingin mo ba kailangan ko ng pera? Kung ganoon, ano ang gusto mong mangyari ngayon? Kung gaano ang pinsala, doblehin mo at isauli sa akin. Sinabi ko na, handa akong magbayad ng danyos. Ito ay isang lipunang sumusunod sa batas. Huwag kang masyadong abusado. Bakit hindi mo naisip na ito ay isang lipunang sumusunod sa batas noong ginawa mo yon? Hindi mo ako pwedeng galawin, sinabi na ni Ginang Wen. Iniisip mo ba na napakatalino mo? O iniisip mo na si Gu Zixing ay tanga? Nakipagsabuatan ka sa apelidong Wen. Inakala mong wala ka ng aalahanin, tama ba? Wala ka man lang pinahahalagahang dating pinagsamahan. Gusto mong sirain ang pamilya Lin para ipagtanggol siya. Ano ang masama kung ipagtanggol ko ang sarili kong babae? At isa pa, sa iyo. Pandirihan lang ang nararamdaman ko. Huwag mong masyadong itaas ang sarili mo. Sinaktan mo ang nobya ko? Magkukusa ka bang sumuko? O tatawag ako ng pulis? Gu Zixing, hindi mo ba naiintindihan? Ang ginagawa mo ngayon ay tuluyan ng nakikipag-away sa tiyuhin ko. Ano ba ang tingin mo sa pamilya ninyo? Napapahalagahan ko? Sa tingin ko sa'yo, mas pinili mo ang huli. May tao ba riyan? Si Binibining Lin ay sangkot sa kaso ng malisyosong pag-upahan at pagdukot. Dalhin ninyo siya sa istasyon ng pulisya. Masusunod? Gu Zixing, ikaw ay isang walang pusong halimaw. Ito ay sarili mong gawa. Pumunta ka sa kulungan at mag-isip ng mabuti. Shuyu, buksan mo ang pinto para sa akin. Bakit mo na naman binago ang password? Bakit mo na naman pinalitan ang password? Natatakot ako mag-isa sa bahay. Kaya naman, Ang tungkol kay Lin Muyao ay naayos na. alam ko. Sinabi na sa akin ni Jiayi? Salamat. Anong pinasasalamatan mo? Ikaw. Napakagalang mo. Baring kay Kao Junze dati? Shuyu, hindi mo ba iniisip na ang magkasintahan o mag-asawa ay dapat palaging magalang at magtratuhan ng may paggalang? Ang normal na sitwasyon? Pero, tayo, hindi naman tayo mag-asawa o magkasintahan at ang pinakamalapit ay maging fixed partners lang. Hoy, Sa oras na ito, hindi ko naman siguro sinira ang masaya mong buhay, ano? ano sa tingin mo? Ang bilis naman ng mga pangyayari. Pero, ipinadala mo si Lin Muyao sa loob? Kung tutuusin, dapat ko pa siyang pasalamatan. Kung hindi niya binalak si Shen Jiayi at pinilit si Shuyu na mapunta sa kangkungan, hindi ko sana siya napakasalan. Nang ganoon kabilis. Magsilbi ka namang tao. Kapag nalaman ni Lin Muyao na pinaghirapan niyang maging tagapamagitan ninyo, mahuhulog siya sa komplikasyon sa loob ng kulungan. Tama na. Ibaba ko na ito. Bakit napakalamig ng kamay mo? Huwag kang gumalaw. Ikaw, mahina ang iyong ki, mahina ang konstitusyon mo, bibigyan kita ng kaunting yang energy. Tingnan mo, mas mainit na, di ba? May mas mabilis pa akong paraan. Bastos. Ang aga-aga pa, tulog na agad. Hindi pa naman ako inaantok. Hinaan mo ang boses mo? Nasa bahay ko pa siya natutulog eh. Shh! Sabihin mo sa akin, hindi ba siya kaya? Teka, mali ako. Naaalala ko sinabi mo sa akin dati, hindi ba't malakas siya? Noong una ninyong, Shen Jiayi, huwag kang mag-isip ng masama kahit kailan? Shushu, niloko mo ba ako dati? O baka naman,
Sobrang nagpabaya siya kamakailan, kaya hindi na siya kaya? Wala sa mga iyan. Kung magsalita ka pa, tatanggalin na kita dito. Hindi na ako magtatanong. Sabihin mo lang sa akin, kaya ba niya o hindi? Shen Jiayi! Inyo bang pinag-uusapan ang kalagayan ng katawan ko? Hindi raw ako kaya? Hindi ah. Ibig sabihin, kaya ko pa. Ayos lang, pero hindi ako gaanong nasisiyahan. Kung ganoon, sabihin mo, mayroon bang anumang nais mong ipabago? Ako. Kung hindi ka nasisiyahan, sabihin mo sa akin ng harapan. Anong silbi ng pag-uusap niyan sa likuran kasama ang matalik mong kaibigan? Wala naman siyang ganoong kakayahan. Kaya subukan natin kung uubra talaga. Mayroon ka ng bagong kasintahan? Maaari na. Shuyu, ang tungkol kina Kao Junze at Yuxin, sila ang nagkamali. Ako ang ama na nagpabaya. Ngayon, masasabing umani sila ng sarili nilang gawa, ang pamilya Kao. Upang hindi makulong si Kao Junze, pumayag silang pakasalan si Yuxin. Hindi ko naman sila pwedeng patayin lahat. Kung may sasabihin ka, diretsuhin mo na. Ang kapatid mo, si Yuxin, ikakasal. Ang pamilya ng mapapangasawa niya, konti lang ang ibinigay. Huwag mong sabihin gusto mong bigyan ko siya ng pera? Ganyan ba ako kasama sa paningin mo? Hindi ko kukunin ang pera sa iyo. Pero kay Yuxin, kailangan ko talagang bigyan siya ng mas marami. Pinaghahandaan kong ibenta ang kasalukuyang bahay at bumili ng mas maliit para hindi na kailangan pang bayaran ang natitirang mortgage at mas gagaan ang kamay ko. Huwag mo na akong sabihan yan. Wala akong balak na magmana ng kahit ano mula sa iyo. At tungkol naman sa nanay ko, noong ibinenta mo ang bahay na inihanda para sa kasal niya, hindi mo rin ako sinabihan. Hindi ba nakakatawa na sinasabi mo sa akin ang lahat ng ito ngayon? Hindi lang iyon. Akala ko ikaw ang ikakasal ngayong taon, pero sa madaling salita, ang dowry na inihanda ko para sa iyo, mukhang hindi mo pa magagamit kaagad. Ibigay ko na muna kay Yuxin at babawiin ko na lang ang iyong bahagi sa iyo mamaya. Hindi mo siguro iniisip na ibibigay mo kay Guan Yusin ang parte na iniwan sa akin ng lolo at lola ko, no? Sige, mag-alay ka ng papel sa kanilang puntod. Kung papayag ang lolo at lola ko, wala akong tutol. Pwede bang mag-avail ng annual pass sa mental hospital? Anong nangyari? Bakit mo biglang tinatanong ang tungkol sa mental hospital? Wala lang. Gusto kong ipadala ang tatay ko doon. Teka, Boss Gu, ikaw ba? Tama na. Huwag ka nang umarte. Bumaba ka. Bakit ka nandito? Nag-alala ako sa'yo. So, mayroon bang annual membership fee sa mental hospital? Seryoso ka ba? Gusto mo talagang ipadala siya doon? Pero ang tatay mo ay bobo at makasarili. Lubos na mapagkunwari. Normal lang na gusto mo siyang ipadala doon. Kung sino man ang magbigay sa akin ng init, sa panahon ng kalungkutan ko, si Shen Jiayi lang iyon. Ikaw ang pangalawa. Ibinalik ko na sa iyo, itabi mo na. Iyan ang perang iniwan ng lolo't lola ko sa akin. Oo. Baka naman pera. Mo ito na ginagamit mo lang para pasayahin ako? Ako ba ang klase ng tao na hindi kukuha ng nandyan na at kailangan ko pang gumastos? Hindi lang ito simpleng 100,000. Ito ang pag-aalaga at pagmamahal na ibinigay sa akin ng lolo't lola ko.
Paano mo ito nabawi? Gusto mong malaman? Halikan mo muna ako bago ko sabihin sa'yo. Wala lang. Kinausap ko lang yang tatay mo kagabi. Kasama ang ilang leader sa kanyang opisina. Kumain lang kami. Ganoon. Alang kadali? Ganun lang kadali. Mr. Gu, itong Feast of Hongmen na ito, sadyang inayos para sa akin, hindi ba? Hindi naman iyan Feast of Hongmen. Ngunit para sa iyo nga ito inayos. Maupo ka. Noong namatay ang lolo't lola ni Shuyu, nag-iwan sila ng mana para sa kanya bilang dowry. Siya ang nagpadala sa iyo para kunin ang pera sa akin? Mr. Gu, ito ay usapin ng pamilya. Usapin ng pamilya, tama? Pero hindi naman ako iba. Kasintahan ko si Shuyu. At magpapakasal kami sa bandang huli. Gagamitin niya ang dowry na ito para makapagtatag ng pamilya kasama ko. Ang anak ko ay matagumpay. Bakit hindi kayo nag-usap sa bahay? Pero nagdala ka ng lalaki para protektahan ka at gamitin siya para takutin ang sarili mong ama. Hindi mo kailangang ibaling kay Shuyu ang galit mo. Siya nga ang anak mo. Ngunit ang anak ay gumagalang lang kapag ang ama ay mapagmahal. Kung sino man ang magpaiinis sa kanya, para na rin ako ang pinaiinis. Ako? Wala akong breeding o magandang asal. Kung sino man ang magbigay sa akin ng inis, wala na ring makakaramdam ng kapayapaan. Guzikshing. Salamat. Mukhang ikaw, madali kang maantig sa ganoong kaliit na bagay. Ito ay dahil bihira lang may nagbigay sa iyo ng suporta at proteksyon noon. Ako si Guzikshing, 30 taong gulang, at ang lahat ng aking kayamanan ay mapupunta sa iyo. Totoong mahal kita. At hindi ako anak sa labas. Pinakasalan ng tatay ko ang nanay ko sa tamang paraan. Ngunit iniwan niya kami para sa mas mataas na posisyon. Ngunit nagpapaunlad ako sa Haicheng, kaya hindi ka madadamay sa gulo na ito. Mula ngayon, magiging tapat ako sa iyo. Gusto mo bang maging girlfriend ko? Ako, isa akong duwag. Medyo passive ako pagdating sa pag-ibig at hindi ko alam kung paano makisama sa ibang tao. Hindi mo ba ako ikakahiya? Hindi ba't yun ang perpekto? Pareho tayong hindi perpekto. Kaya't ang pagsasama natin ay swak na swak. Ang buhay ay magulo at ordinaryo? Walang ganoong perpekto. Pero hanggat masaya tayo sa sandaling ito, ito na ang walang hanggan. Dahan-dahan. Hindi pa ba tayo nakarating? Ito ang bago nating bahay. Ano sa tingin mo? Nagustuhan mo ba? Paano mo nalaman na gusto ko ang ganitong estilo ng dekorasyon? Ako ang asawa mo? Siyempre kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa iyo. Binili mo ito? Oo, bakit? Wala naman. Parang nakakatuwa lang. Na ang tulad ni Boss Gu ay nagpunta pa sa supermarket para bilhin ang mga ganyang maliliit na bagay. Nakakatuwa lang. Hindi iyan maliliit na bagay. Iyan ang magiging buhay natin sa hinaharap. Ang hangin ay masyadong tuyo, nababalatan na ang labi ko. Medyo tuyo na rin pala ang labi mo. Talaga? Sige, maglalagay din ako. Tutulungan kita. Gusto mo bang silipin ang bago nating kwarto?
Tara na. Mahal, Hmm? gusto ko ng anak. Teka, tigil. Tigil na. Mahal ko. Heto na ako na. Ako na ang bahala. Umupo ka na. Dahan-dahan. Oh, Tingnan mo nga naman kung gaano ka kanerbiyos. Sabi ng doktor, ang pag-ehersisyo ng buntis ay nakakabuti sa sanggol. hindi maaari. Dahil dinadala mo ang ating anak ngayon, ikaw ang taong kailangang bigyan ng espesyal na pag-iingat. Ako na ang gagawa ng lahat ng gawaing bahay simula ngayon. Heto, kukuha lang ako ng tubig para sa iyo. Anak, sasabihin ko sa iyo, mayroon kang isang tatay na labis na nagmamahal sa iyo. Siguradong ikaw, ang magiging pinakamasayang bata sa mundo. Alam mo na? Heto na ang tubig. O, inumin mo. Anak, kapag dumating ka sa mundong ito, dapat mo akong tulungan na mahalin si Mommy, ha? Gusto mo bang imasahe ko ang mga binti mo? Pwede ba? Boss Gu, ang form na pinadala ko ay tungkol sa mga proyekto ng kumpanya sa loob ng nakalipas na 3 buwan. Hello? Anong ginagawa mo? Nasa meeting kasi ang asawa ko. Tatawagan na lang kita mamaya. Hindi ako nagkakamali, di ba? Ngumiti si Boss Gu. Oo nga, kanina lang ang sama ng mukha niya. Bakit biglang umiti si Boss Gu? Hindi nyo ba narinig? Tinawag akong asawa ng misis ko. Ay, bakit? Dismiss. Bakit? Masakit ba ang likod mo? Hayaan mong hilutin ko. Ay, hindi. Nagugutom lang ako. Sige, lulutuan kita ng isang mangkok ng pansit. Ayoko ng pansit. Gusto kong kumain ng fermented tofu. Kailan ka pa nagkagusto sa ganito? Hindi ko alam. Baka gusto itong kainin ng bata. Sige, bibilhan kita. Zixing. Ang bait mo sa akin. Dapat lang. Ikaw ang asawa ko. Aalis na ako. Papa, Mama, gumuhit ako ng larawan ng pamilya at tingnan ninyo. Halika, tingnan ko. Ang galing gumuhit ng tiyan-tiyan namin. Tian-tian, sabihin mo kina Papa at Mama. Sino-sino ang mga iginuhit mo dito? Ito ako. Sige, hulaan ko. Itong dalawang humahawak sa kamay ni tiyan-tiyan, sila ba sina Papa at Mama? Hindi. Ito ako, ito ang asawa ko, at ito ang aming anak. Magkakaroon din ako ng sarili kong pamilya sa hinaharap, at mamahalin ko rin ang aking asawa tulad ni Papa. Mana talaga sa iyo ang batang ito? Walang pag-iisip kundi pag-ibig. Basahin mo pagkatapos ni Mama. Sobrang lamig. Parang yelo. Ma, gusto kong kumain ng ice cream. Binibigyan ka ni Mama ng halimbawa, ha? Mama, gusto kong kumain ng kastanyas. Tingnan mo. Ano ito? Isang sisne. Ma, nakakain ba ang sisne? Sige na, tama na. Nagugutom ako sa pinagsasabi mo. Hanapin mo ang tatay at siya ang paglutuin mo. Tay, pwede ba akong kumain ng candy? Hindi pwede. Tay, paano ba isusulat itong problemang ito? Hindi ko alam. Paano? Gagantiin mo pa ba ang nanay mo?
Hindi na. Tuturuan ka ng nanay mo sa homework mo, kaya dapat manahimik ka. Kung ano-ano ang sinasabi mo, gusto mo pang kumain ng karne ng sisne. Mag-aalaga ako ng isang palaka. Tumatawa ka pa, tumatawa ka pa. Tumatawa pa rin. Jia Zixing, ang liwanag ng buwan ngayong gabi, hayaan mong mahalin kita habang buhay.